lakad everyday. DCXL. Pulso ng Metro! Sa kabilang linya po natin, salamat na pagbigyan tayo si Attorney Salvador Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel. Attorney, live kayo sa RMN DCXL Manila. Si Radyo Manlourdes, good afternoon. Good afternoon. May bago pong impeachment kay VP Sara. Ano pong reaksyon po ninyo as a lawyer? Though hindi po kayo a lawyer niya, ano po ang inyong reaction, Attorney Panelo? Nako, matagal nang tugtugin yan Hindi ba nung una pa, naghain na sila, walang nangyari kasi hindi sinunod ng House of Representatives yung procedure sa impeachment as outlined by the Constitution. Na ngayon, they're trying it again. But the same grounds were used. Confidential funds at kung ano pang mga kalokohan na yan. Madaling sabi, walang mangyayari doon. Maaaring makapasa yun doon sa House of Representatives dahil maraming kalyado si Presidente. Pero pagdating sa Senado, wala yan. Alam po ninyo, yung ginagawa ng mga yan, matagal na nilang plano yan. Ang talagang target nila, si Inday Sara, para hindi ito makatakbo, ma-impeach, ma-disqualify kung ma-convict sa Panguluhan sa 2028. Pero gaya pa rin ng nangyari na, hindi sila magtatagumpay. Yan po'y kakutsabaan ng kaliwa, ng dilaw, at ng mga kalyado ni Presidente Marcos Jr. Pero kahit na magsama-sama sila, wala pong mangyayari dyan sapagkat ang taong bayan. I can see through the assault on our democratic institutions. Hindi rin sila magtatagumpay. Ang tao, galit na nga sa kanila. Kaya tingnan nyo, bagsak ang rating ni Presidente Marcos Jr. Bagsak din ang rating ng House of Representatives. Ganon din ang Senado. Galit ang tao Kaya gusto nang palitan sila. Ano pong inyong reaksyon sa impeachment naman na gumagapang na nga at impeachment naman ni Pangulong Marcos? Ayan muro-muro lang yan. Drama lang yan. Bakit kanyo drama? Tingnan nyo. Pinasa nila sa Committee on Justice, in-object naman ng isa. Pareho-pareho lang naman yan, mga kaalyado lahat ni Marcos Jr. Para ipakita lang na kunyari, talaga seryoso sila. Pero ako pupusta. Yang impeachment ni Marcos, pagdating sa plenary ng House of Representatives, wala yan. Tapos kagad yan. Dismiss. Okay, so sa tingin niyo po Because ito... they have the numbers It's Opo. a numbers game. Politika lang lahat yan. Ito po... Kunyari lang yan para ipakita na kunyari sila yung objective, inaayos nila yung may nag-file, ayusin nila. Puro balat kayo lang yan, Lourdes. Opo. It's all show. It's all pretense. It's all subterfuge. Okay, Attorney, may reaction niyo po kukunin namin. Ito po ay mula kay Senate President Soto. Sabi niya, dahil po sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ka ni VP Sara, it's make it very difficult in the future to impeach officials for alleged wrongdoing. Impeachment now is an impossible dream. So dahil dyan, panahon na raw para i-revise. Opo. Dinagdagan niya pa yan Sinabi Opo. niya, desisyon daw ng Korte Suprema, judicial overreach. Kaya ang sabi ko sa kanya, sa programa ko, Opo. pwede ba, huwag kang pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Hindi ka abogado. Huwag mong ipakita at ikalat ang pagka-ignorante mo. Yung sinasabi mong judicial reach, ang maaring tawagin sa ginagawa mo ay isang ignorance overreach. At yung sinasabi mong impossible dream, siguro, ang impossible dream ay yung ikaw ay maging abogado. Impossible talaga yun. Sapagkat, unang-una, tingnan mo, impossible dream, ang impeachment, bakit naka-file na? Siguro, ang sinasabi mo, imposibleng makapasa yung impeachment against Marcos Jr. kasi kakampi. Marami siyang kakampi sa House of Representatives. At impossible dream din ang impeachment naman kay Inday Sara kasi pagdating sa Senado, kahit na marami ka diyang kakampi pero hindi naman believe sa'yo yung mga kasama mo, madidismiss din yan kay Inday Sara. Pareho nung nangyari. Attorney, sabi niya, dahil dyan, panahon na para sa revision ng 1987 Constitution.
Wala yan. Mga revision na yan. Hindi mangyayari yan. Alam po ninyo. Opo. Yung ginagawa kasi nila, puro nga balat kayo lang eh. Gusto nilang i-revise para manatili sila sa kapangyarihan. Gusto nilang gawing parliamentary yung iba. Pero karamihan sa kanila, ayaw nila yon sapagkat matatanggal sila sa pwesto. Ayaw nila ng pagbabago sapagkat they're enjoying the fruits of the present political system. Pareho rin ho yan ng anti-dynasty. Matagal na yung anti-dynasty, hindi nakakalusot. Ngayon sinusulong na naman nila. Wala rin yung mangyayari dyan. Kung meron man mangyayari, sigurado yung diluted dyan. Yung pabor pa rin sa kanila. Opo. Naputol. Si Attorney Salvador Panelo, bahagi lamang po yan nagbigay siya ng kanyang reaksyon sa usapin ng impeachment kay VP Sara. Sabi niya, walang mangyayari dyan dahil old, same song. Ibig sabihin parang, sige, ito na. Attorney Panelo, may isa pa ho. Sabi ho ni Representative Lawrence Defensor, ang desisyon ng Korte Suprema ay panghihimasok sa Kongreso na may mandato sa impeachment. Ito yung paglabag sa separation of powers. Siya yung nangihimasok sa desisyon ng Korte Suprema. Ewan ko kung abogado yan. Baka nag-aabogaduhan din yan. Pareho nung nandiyan sa Senado. Wala ko yan. Huwag niyong pakinggan yan. Huwag niyong patulan yan mga yan. Ano po ang Hindi nila matanggap ang katotohanan na illegal ang ginawa ng unang impeachment. Unconstitutional. Ayaw nila matanggap yung desisyon ng Korte Suprema sa kung ano nung kabulustagan pinagsasabi nila. Pero attorney, kung illegal yun, di ba? Bakit yung pa rin po ang ginamit sa pag-file ngayon ng kaso kay VP? Hindi. Ang illegal, yung prosedimientong ginawa nila. Oo. Tandaan mo, kaya naging illegal yon kasi sabi ng saligang batas, pag nag-file ka, kailangan i-refer mo yun sa Speaker of the House. Yung Speaker naman may mandato sa loob ng 10 araw, i-refer mo yan sa Committee on Justice para magkaroon ng due process. Hindi nila ginawa yon. So nawala ng due process, kaya naging illegal. Ngayon, ginawa na nila. Ginawa na nila, di ba? I-refer na nila sa Committee on Justice. Kaya yung Committee on Justice naman, nagdesisyon na sufficient in form and in substance. Pero gaya na sinabi ko kanina, moro-moro lang yan. Kunya-kunyari lang lahat yan. Pagdating yan sa plenary, wala. Dismiss din yan. Attorney, maraming salamat. Yung kay Marcos Jr. Yung kay Marcos Jr. yan. Pero yung kay Inday Sara, itutuloy nila yun. Kaya lang, pagdating sa Senado, may problema na naman sila. Ano po ang problema? Ang problema hindi mako-convict kasi wala namang batayan yung mga grounds nila. Puro gawa-gawa lang nila yun. Okay. Attorney, maraming salamat sa oras. Gusto lang nilang siraan si Inday Sara. Thank you, Attorney. Pero habang sinisiraan naman, lalong lumalakas. Kaya kita mo ang rating. Tumataas. Tumataas siya, bumabagsak naman ang Presidente Marcos Jr. Okay. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Salamat. Salamat din.